Ito na ba yung kinakatakutan ni Sara Duterte, the President wannabe? Kasi mga tol, kanina sa naging pagdinig po ng Committee on Justice ay nag-issue na po ng supwena sa pamamagitan syempre yan po ng boto ng majority sa iba't ibang pagkakataon ng Committee on Justice. At isa po dito, ito pong pagtestigo ni Ramil Madriaga. Kailan po yan mangyayari? Sa April 14, 2026. Alam po ninyo, napakahalagang testigo nito pong si Ramil Madriaga sapagkat ito po ang nagsasabing kung paano nilustay, kung paano po ginasta, ang confidential funds na ipinagkatiwala po sa Vice Presidente nung panahon na siya po'y kalihim pa ng Department of Education at saka syempre bilang Vice Presidente. Kung matatandaan po ninyo, ito pong si Ramil Madriaga sa pamamagitan po ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad ay naglabas po ng sworn statement noong November 29, 2025 at doon sa 5 pahina po nito na naglalaman po ng 30 paragraphs, binanggit niya po ang mga kaparaanan kung paano po ginasta ang confidential funds. Ilan po sa mga halimbawa ng kanyang mga sinabi o alegasyon ay ang pagdadala po ng pera sa iba't ibang lugar at personalidad. Nandoon po yung pagdadala somewhere in Cabuyao, Laguna para daw po sa isang mayor. Pagdadala po ng pera sa isang comedy bar sa Timog, Quezon City. At ang pagdadala po ng pera sa SM Mega Mall, parking area at saka sa parking area sa may ombudsman at marami pa pong iba. Lahat po yan pinapakumpirma ngayon ng Committee on Justice sa kanya sa pamamagitan po ng pag-appear niya sa April 14. Siya po ay papadalhan ng subpoena duces tecum at saka subpoena ad testificandum para po mas madaling maunawaan kung ano po ang dalawa. Simplihan na lamang po natin. Kapag sinabing duces tecum, ito po ay tumutukoy sa mga dokumento at iba pang mga ebidensya na may kaugnayan sa mga dokumento na maaaring magpatunay doon po sa kanyang mga alegasyon. Samantala yung ad testificandum ay siya mismo ang mag-a-appear sa April 14. At posible, maaari pang maulit yan sa April 24 at sa April 29. Yan po kasi yung mga nilatag na petsa ng Committee on Justice para po sa kanilang, eto nililinaw po ng Committee on Justice na tinawag pong mini trial, hindi po para po saklawan kung ano yung paglilitis na gagawin ng Senado in the event na ito po'y umakyat sa Senado at sila po'y mag-convene bilang isang impeachment court, kung hindi para lamang po ipaunawa sa publiko na meron pong ganitong pangyayari at ang primary purpose ay idetermina kung meron po bang probable cause o sapat na paniniwala para po ito ay pagbutuhan eventually sa plenaryo ng mga miyembro po ng House of Representatives. At alam naman po natin kung ano po ang proseso na yon, makakuha po ito ng 1/3 votes. Ito po ay aakyat sa Senado at inaasahan po natin ang pangako ni Senate President Tito Soto na magko-convene sila forthwith, for trial syempre. Pero I do not expect na papabor po sa atin ang result ng impeachment trial dahil alam naman po natin ang mga senador po dyan, 9 na po sila ay against kaagad sa impeachment laban po kay Sara Duterte. Ngunit malayo pa yan, kaya ang focus muna ng ating pong pag-uusap ay ito pong nangyari sa House of Representatives Committee on Justice kanina. Kasama po sa mga subpoena na i-issue ng committee ay ang pagpapatawag po ang mga subpoena duces tecum kaugnay po ng mga financial statements ng Vice Presidente. Kasama din po siyempre ang statements of assets, liabilities, and net worth kung saan sa boto nga po kanina na 24 against 1 ay isusupwena po ang Office of the Ombudsman para po i-provide yung mga kinakailangang SALN ng Vice Presidente. At makatapos po ang hearing na yan kanina, nagsagawa po ng press conference ito pong si Congresswoman Jinky Luistro with Congressman Terry Ridon. By the way, si Congressman Jinky Luistro ang tumatayong chairwoman
ng Committee on Justice. At sa punto pong ito, panoorin, by the way, I forgot, no? For the sake of fairness, ito po ang naging pahayag nitong si Sara Duterte, the President wannabe, kaugnay po ng mga nangyayaring pagdinig sa kanyang kinakaharap na impeachment complaint. At babasahin ko na lamang pong muli, kasi binasa po natin kanina sa unang live stream natin ito, ang pahayag ni Sara Duterte. At nasa sa inyo kung ito po ba yung magiging katanggap-tanggap sa inyo, ngunit hindi na po ako magbibigay pa ng further reaction dito. Babasahin ko lamang po. Mga kababayan, ang suliranin ng bayan ngayon ay ang nanganganib na pagsasara ng mga negosyo, ang pagkawala ng trabaho at ang hirap ng bawat pamilyang Pilipino dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto. Ang imbitasyon na dumalo sa pagdinig ng Committee on Justice ay tila ginagamit upang makabuo ng isang media narrative na magkakaroon ng mini trial batay sa umano'y hindi ko pagsagot at hindi pagdalo. Sa ganitong paraan, ginagamit ang mga pagdinig upang makapagsagawa na naman ang House of Representatives ng ikatlong fishing expedition laban sa akin. Muli, inuuna ang politika kaysa sa kapakanan ng milyon-milyong Pilipino na hirap dahil sa mahal na bilihin. Malinaw na walang patakaran na nagsasabing kailangang personal na dumalo ang respondent sa impeachment complaint sa mga pagdinig ng Committee on Justice. Naisumiti ko na ang aking answer ad cautelam. Sa ngayon, wala nang dapat pang gawin ang komite kung hindi ibasura ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. Samantala, mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa pagbibigay ng paalala, diretsyo sa mga komunidad upang maibsan ang hirap sa gastusin ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Syukran. Yan po ang pahayag ni Sara Duterte, the President wannabe, ngayon March 25, 2026. No further comment na ako dyan mga tol. At puntahan na po natin ang naging press conference kanina ni na Congresswoman Luistro at Ridon. Pakinggan, panoorin at reaksyonan po natin ito mga tol. Good afternoon everyone. So, we have concluded on our initial hearing. And let us be reminded that this hearing, clarificatory hearing, is intended for the determination of probable cause, not for the purpose of determining the guilt or innocence of the respondent, no? Sana malinaw po yan, ano? Ang ginagawa po ng Committee on Justice ay para alamin kung merong pong sapat na basihan kung ito po ba ay maiaakyat syempre sa Senado. Kasi ito pong hearing kung saan dapat maglalabas po ng mga ebidensya ang bawat panig, which unfortunately mukhang ang complainant na lamang ang maglalabas po ng mga ebidensya dahil hindi po dadalo. Ito pong kampo ni Sara Duterte, even herself, hindi siya pupunta dyan, ay makikita sana ng mga kongresista. Una sa House Committee on Justice at syempre eventually magkakaroon po yan ng resolution at iaakyat po sa plenaryo at yun na po yung pagbabasihan ng mga kongresista kung sila po ba ay pipirma o hindi para po iakyat ito sa Senado. Basihan, no? Para malaman kung i-impeach ba ng House of Representatives si Sara Duterte. Pero pinalalabas po ng kampo niya na ito daw po ay isang mini trial na parang sumasaklaw sa mandato ng Senado at ito daw po ay in particular sinasabi ng mga supporter niya sa social media na kangaroo court. Hindi po ganun ang sitwasyon mga tol. In fact, napakasimple nga lamang po ng pagkukumpara dito eh. Ito po ay ikinukumpara sa isang proseso katulad po ng ginagawa sa piskalya na dinedetermina ang probable cause
at binibigyan ng pagkakataon ng bawat panig. Parang yung nangyari ngayon dito sa perjury case na isinampa ni Sara Duterte. Kung matatandaan ninyo yung mga post ni Pebbles Talakera, meron pong isang post doon na ipinost niya yung patawag kay Ramil Madriaga. 'Di ba? Si Ramil Madriaga ang respondent doon. Si Sara Duterte naman ang complainant. During the preliminary investigation, option, karapatan po ng respondent either pumunta o hindi pumunta. Ganon din naman dito kay Sara Duterte. If Ramil Madriaga opted not to answer the complaint nito pong si Sara Duterte for perjury, syempre, yung piskalya magdi-decide po ito on the merits of the complaint and evidence na meron po si Sara Duterte at titingnan nila kung meron po itong probable cause para po iakyat sa hukuman. Ganon na ganon po yung nangyayari ngayon dito po sa House of Representatives, baliktad nga lang. Dahil dito naman sa House of Representatives Committee on Justice, si Sara Duterte naman po yung respondent at meron po siyang karapatan na either pumunta o hindi pumunta. Yung sinasabi niyang wala sa rules na pumunta siya, totoo naman yon kasi ang tawag po diyan due process. Kaya ang pagkakataon na mahiri yung kanyang panig, binibigyan po ng halaga ng Committee on Justice para po hindi ma-violate yung mismong kautusan ng Korte Suprema, partikular doon po sa kanilang naging desisyon last July 2025 and further doon po sa resolution na kanilang inilabas last January 2026 sa sagot naman or doon po sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Pakinggan po natin patuloy ito pong si Congresswoman Luistro. So for today, we acted on the motion for the issuance of subpoenas. Medyo madami yon. We are issuing. Nakakatawa talaga tong mga tatanga-tangang Duterte supporter, ano? Sinasabi na lang nila dunong-dunungan daw tayo dito. Alam mo, kahit nakapikit ako, kaya kong sabihin ang mga bagay na sinasabi ko dahil itinuturo ko ito. And kung talagang mali ang mga sinasabi ko, then i-argue nyo na mali yung sinasabi ko. Ganun lang kasimple yun, mga tangang Duterte supporter. O kung gusto ninyo, makipagdebate kayo sa akin ngayon. No, hindi ko hahamunin si Vice President Sara Duterte dito dahil alam ko na ang mga oras ng mga opisyales ng ating gobyerno ay mahalaga. Hindi ko gagayahin si Lovely Granada, karapatan niya yon na hamunin si Sara Duterte. Pero kayo, sige, kung gusto ninyo, kahit abogado ng depensa ni Sara Duterte, makikipagdebate ako. Pero syempre, di lalaban ng mga yon dahil sino ba naman si top 1 para debatihin ng isang abogado. Ngunit kayo na mga trolls, tingin ko di nyo kaya. Kaya hanggang dyan lang kayo. No, sabihan na nagdudunong-dunungan tayo dito, sabihan ng mga ad hominem, tapos pag pinatulan kayo, atras naman kayo. Kanina, maisingit ko lang ito, merong nang bubuli sa akin sa personal profile ko. Naiinip ako dito dahil nakikinig ako sa Committee on Justice hearing, naisipan kong asaran, no? Ito, ipakita ko sa inyo ano yung asaran na ginawa namin kanina. Dito tayo sa aking personal profile. No, ito po ang aking personal profile, mga tangang Duterte supporter. Huwag kayong magkakamaling pasukin ako dito kasi papatulan ko kayo ng asaran dito. Ito sabi sa akin nung tukmol na nang aasar, yan buwa ka ng ina mo, gunggong. Ito po ay si Nino Bonito. Nakikinig ako ng hearing kanina, pinatulan ko. Sabi ko, ibababa ko nga ang level ko sa level nitong ungas na ito. Sabi ko sa kanya, dinilaan ko lang muna. Ito ayan nakadila lang tayo. Yan ang mga reply ko sa mga tatangang Duterte supporter pag ayoko makipag-argumento. Kaso lang nag-dirty finger ng 4. Kaya inasar ko. Basta DDS talaga ang tanga-tanga. Ang pangit pa. Pero wag niyo akong ipagkamali mga tol, hindi po ako nanlalait ng tao. Alam ko hindi po ako pogi. Inaasar ko lang tong tao na ito. Pero sabi ng mga magulang ko at ng wife ko, pogi ako. Lalo ng mga anak kong babae, pagka magpapabili yan ng kung ano-ano, sasabihan ako ng pogi yan.
O, tingnan mo yung mukha mo, kapangit. O, di ba pangit naman kasi talaga mga tol. Eh, pagka pinagkumpara ko yung sarili ko sa kanya, eh, hindi ako papayag na pogi sa akin to. Kapangit ng tao na to. O ngayon, inasar ko pa, sabi ko pa, nakakadiri kayong mga tangang Duterte supporter, sobrang nakakadiri kayo. O ito reply niya, no? Asar na, nakaka-caps lock na. Ikaw ang tanga, gago, sabi niya sa akin. Kayo ang mga nakakadiri, mga ugok. O gwapong-gwapo ka sa sarili mo, tanga. Buwakang ina mo, hindot ka, kabilang ka sa mga peste ng lipunang gonggong. Yon, tapos tingnan mo pagmumukha mo, gonggong, mukha kang tanga, ugok. Eh aasarin ko pa, tinatawagan ko. Ilang beses kong tinawagan yan. Hanggang sa, wala, nag-reply lang po siya ng ganyan yung reactions. Tapos inulit ko ulit, kadiri, ang pangit mo. O sabi niya sa akin, epyo ka, gunggong. Tinatawagan ko pa rin. Hanggang sa binlock ako mga tol. Kaya sabi ko sa kanya, baboy, tabachoy, kadiri. Kadiri, ang pangit mo. O binlock niya ako. Kaya alam nyo mga tol, hanggang dyan lang talaga ang argumento nitong mga tatanga-tangang Duterte supporter. Tapos pag pinatulan mo, ibablock ka nila. No, kung alam niyo kahit si Tio Moreno, for the record si Tio Moreno, nagkaroon kami ng sagutan yan privately. Tinatrash talk niya ako, tinrash talk ko din siya, di siya umubra sa akin. No? Di umubra, binlock, tinatawagan ko pa, busy siya. Eh ako, all time, meron ako. No? Kung gusto niyo ng asaran, kung gusto niyo ng ubusan ng orasan, 24 hours, pwede ako, nandito lang ako sa bahay lagi eh. No? Kaya kung kayo busy tapos makikipag-trash talk kayo sa akin, eh yari kayo sa akin. Wala akong gagawin kung hindi tawagan lang kayo ng tawagan. Mabibuisit kayo, lalo kung may mga trabaho kayo, mga ungas na Duterte supporter, ewan ko lang. O ngayon balik po tayo sa pakikinig dito po kay Congresswoman Luistro. Subpoena to the Ombudsman with respect to the SALN, and then the COA with respect to the documents on confidential fund, and the BIR also with respect to income tax returns, and the SEC with respect to the general information sheet and audited financial statement of certain business establishments of the respondent, as mentioned kanina ni Congressman Ridon during the raising of his motion, no? We also acted in favor of the request for protective custody Ayan. of witness Ramil Madriaga. Alam niyo mga tol, yung request for protective custody, this is a serious matter. Kasi meron pong malapit na kaibigan, ito pong si Ramil Madriaga, na syempre nakakadalaw sa kanya, no? At ito po ang isa sa mga pinost niya sa kanyang Facebook. Sabi niya po dito, binilin sa akin ni Karam nitong huling dalaw ko sa kanya na sigurado daw na ipapapatay siya ni BP Sara dahil yung kasama niya na naghatid ng confidential fund ay napatay na. No? Kaya serious matter po ito. Salamat at sa pangunguna nito pong si Congressman Chel Jokno, ni-raise niya po yung concern na yan at syempre with the objection nito pong si Rufus Rodriguez na sinasabing polluted source, quote-unquote polluted source daw po itong si Ramil Madriaga, ay bakit daw po paglalaanan ng ganong importansya. Pero hindi po siya nanaig. Siyempre, sa huli, ito pong mga pangyayari sa Committee on Justice, all the decision there ay nakabase po sa majority. Kaya nakakuha po ng more than 30 votes, ay mali, kung 29 lang yata or more than 30 kasi ang pagkakatanda ko, merong 24, merong 29, merong 34, merong 35. I do not know bakit nagkakaiba-iba. Siguro pag nagkakabutuhan, may tumatay yung mga kongresista kaya nag-iiba-iba yung number. Pero consistent na nag-iisa lamang lagi ang nag-o-object. Merong iba na nadagdagan ng 2 o 3 pero most of the time, itong si Congressman Rufus Rodriguez ang nag-o-object lagi sa mga supwena o sa mga motion for supwena na nire-release po ng mga kongresista dyan po sa naging pagdinig kanina sa Committee on Justice. Ngunit, dahil nga po ganyan ang naging actuation nito pong si Rufus Rodriguez, ito pong si Pebbles Talaquera ay mukhang nakuha ang atensyon ng nangyari kanina
at nagpo-post po siya. Several posts ang ginawa po nitong si Pebbles Talaquera sa kanyang Facebook page na 6NA, no? O, sabi niya po dito, parang kinukuha niya yung attention nitong si Rufus Rodriguez. I do not know kung napansin siya. Pero sa huli, ito po yung naging post ni ni Pebbles Talaquera. Hindi kalaban si Rufus. A1 Impo. No? Pag sinabing A1 mga tol, ito yung evaluation code sa intelligence. Kasi ano yan sa aking ng pneumatics, nung ako po yung nagre-review at nung ako po yung nagtuturo pa ng intelligence, ay COPNUR and COPROPODIT, no? COPROPODIT. Yan po yung mnemonics ko para hindi ko makalimutan yung evaluation code, yung confirmed by other sources and completely reliable. That is A1. Again, completely or confirmed by other sources and confirmed by other sources and completely reliable. Ibig sabihin, sa paniniwala ngayon ni Pebbles Talaquera, mukhang hindi po kalaban si Rufus Rodriguez. At napatunayan po natin yan sa nakalipas po na pagkakataon. Akala natin kalaban talaga si Rufus Rodriguez Pero nung bumoto sa sufficiency in substance, bumoto po siya pabor po rito. Kaya ang dami pong nadismaya na mga DDS sa kanya. Pero kanina, marami na namang nadidismay ang mga loyalista, PBBM supporter, kakamping dilaw at mga critics nitong si Sara Duterte. Palakpakan, tuwang-tuwa na naman po ang mga DDS. Tingnan natin pagdating po ng botohan kung sino po at kanino boboto itong si Rufus Rodriguez sa hinaharap. Pag siya ay bumoto sa impeachment kay Sara Duterte para maiakit po ito sa Senado, ibig sabihin talagang A1 ang impo na ito ni Pebbles Talaquera. At hindi natin kalaban when it comes to impeachment complaint itong si Rufus or Congressman Rufus Rodriguez. O balik po tayo dito po sa sinasabing protective custody. Ano po ang naging action diyan ng Committee on Justice? Pakinggan natin. We are also issuing subpoena ad testificandum to certain witnesses named by Congresswoman De Lima, no? Among those witnesses, of course, is Ramil Madriaga. So we expect to hear his testimony on our next hearing that will be on April 14. Now, about the letter of the Respondents' Council, the use of mini-trial, the term mini-trial, is only to help the public distinguish the proceeding before the Justice Committee vis-a-vis the trial which will happen in the Senate. No? Definitely, this impeachment proceeding before the Justice Committee, particularly the hearing proper, is tantamount to a preliminary investigation. And therefore, there will be clarificatory. Sorry, napindot ko yung spacebar na wala tuloy tayo sa ere doon sa YouTube. Tuloy lang po tayo, no? Ito pong pinaliwanag na natin kanina, yung sinasabi ngayon ito pong si Congresswoman Luistro, na katulad po ito sa preliminary investigation, particular sa prosecutorial level, di ba? At siguro hindi naman mahirap intindihin yan para sa pangkaraniwang Pilipino. No, hindi po yan trial. Yan po ay determinasyon ng probable cause sa pamamagitan po ng tinatawag na preliminary investigation comparatively speaking sa prosecution. Hearing as distinguished from a trial that is for the purpose of determining the existence or non-existence of probable cause. If you try to imagine, kung walang clarificatory hearing, how are we going to decide on the existence of probable cause? We should remember that in the decision of the Supreme Court, Duterte versus House of Representatives, we were repeatedly reminded
to go over the evidence, to weigh the same, and to make sure even that the House members or the justice members understand and know the evidence that supports the allegation of offenses and allegation of grounds, no? So in response to the letter of the respondents' counsel, I reiterate that what is happening before the Justice Committee is not a trial. We are very much aware that trial will happen only in the Senate. And that is very clear as well in the Constitution. What is happening before the Justice Committee is a preliminary investigation. Alam nyo mga tol, kung walang itinatago itong depensa, even itong si Sara Duterte, napakadali lamang po nito eh. No? Tutuldukan na ito dito pa lamang sa House of Representatives eh. Katulad nga po nung sinasabi ni Fiscal EJ, ako yung 100% umaagree sa kanya, na kung ako'y pinagbibintangan na merong ill-gotten wealth, no? May kisap mata, hindi ako magdadalawang isip, no? Yung oras na ilalaan ko diyan, papayag kagad ako. O ako na mismo ang maglalabas ng mga bank records ng ito para lamang isampal ko sa mga pagmumukha ninyo na hindi ito totoo. Pero bakit ayaw man lamang sagutin ni Sara Duterte ang mga issue? Instead, ayoko na sanang bigyan ng importansya yung kanyang pahayag kanina, pero bahagyan nating sagutin, ano? Instead, ano ang ginawa ni Sara Duterte? Red herring. Nagiging uso talaga ngayon ang red herring. Nililihis ni Sara Duterte yung issue, palis sa kanya. Ginagamit niya yung krisis na pinagdadaanan ng buong mundo ngayon, hindi lamang ang Pilipinas, para po palabasin na pinupolitika lamang siya. Pero tatandaan natin ito. Ang paghahanap ng pananagutan at pagsisilbi sa bayan dapat laging magkasabay. Hindi pwedeng magsisilbi ka sa bayan pero nakahang yung paghahanap ng pananagutan. Ngayon may lumabas na survey, maisingit ko na rin ito. Sinasabing kaya daw po bumababa ang survey ng ating Pangulo kasi walang napapanagot. Unang-una, umaaksyon po ang ehekutibo sa pagsasampa ng kaso. Kung meron mang dapat magpanagot diyan, korte na. No, korte na. At dito, ito impeachment proceedings. Naghahanap ng pananagutan ng taong bayan. Ito yung tanging proseso lamang na pagdadaanan. Hindi naman pwedeng basta sampahan mo ng kaso si Sara Duterte. Although hindi siya immune from suit, pero merong legal question na mismong ombudsman ang nagsasabi na dapat maklarify mismo. Kasi ganito yun eh, para masimplehan natin ang pangunawa, sasampahan mo ng kaso si Sara Duterte, vice-presidente siya, o what if kung makonvict siya, hindi mo naman siya pwedeng tanggalin dahil lamang sa conviction ng kriminal. Dahil ang tanging paraan para po ma-remove from office ang vice-presidente ay impeachment proceedings. Kaya yung legal questions na dapat masagot. Ngayon, para hindi na dumating sa punto na yon at mapagbigyan ang hinahanap ng taong bayan na pananagutan, kasagutan sa pananagutan na yan o alegasyon, eto, makipag-cooperate siya. After all, kung hindi totoo ang mga alegasyon sa kanya, nakakahiya tayo. Di ba mga tol, sa totoo lang? Nakakahiya ka na nanonood sa akin dahil tayo'y naniniwala na merong kasalanan si Sara Duterte. Tapos wala naman pala siyang kasalanan, di sampal po sa atin yon. Pero hindi nila magawa. Instead, mukhang pupunta na naman sila sa Korte Suprema at questionin na naman by way of technicalities itong proseso na ginagawa ng House of Representatives. Pagsagot ba yon sa mga alegasyon? Hindi. Hindi malilinawan ito hanggat hindi sinasagot ni Sara Duterte. Di ba mas masarap, mga tol, na ikaw ay magiging malinis sa harapan ng taong bayan dahil sinagot mo at hindi mo dinaan sa technical? Kaya nagtataka talaga ako eh. Sa bagay, sa atin hindi talaga dapat tayo magtaka, I should say. Dahil alam naman natin na sa aking paniniwala, maybe kayo rin, may kasalanan talaga si Sara Duterte. In fact, kung hindi na natin pag-uusapan ng ibang mga basihan, focus na lang tayo
dito po sa isang basihan eh. Ano? Ito pong pagbabanta niya sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa buhay ng ating First Lady, 'di ba? Oh, sa buhay ng dating speaker na si Martin Romualdez. Para sa akin, sapat na ito para ma-impeach itong si Sara Duterte. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo magpatay sila. And then he said yes. O, di ba? Ako para sa akin mga tol, yan ay sapat ng basihan para ma-impeach itong si Sara Duterte. And I am fully agreeing dito sa vlog na ito ni Fiscal EJ, kaugnay niyan. Balikan lang natin ito Fiscal EJ po ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanyang mismong pag-amin sa isang live stream noong November 2024 na nag-utos umano siya ng assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mamatay. This is not tabloid gossip. Ito ay isang public admission ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang Vice President mismo, na sinabi niya sa harap ng publiko at hindi niya kailanman binawi. Now, under the 1987 Constitution, isa sa mga grounds for impeachment ay ang tinatawag na other high crimes. Sabi nung tatanga-tangang Duterte supporter, magkano kaya binayad sa'yo? Eto, aamin ako kung magkano ang binayad sa akin. Kasi dahil sa tangang katulad mo, nakakatulong ka para bayaran ako ng YouTube. Ito, in 28 days, kumita si Top 1 dahil sa ginagawa ko dito. Salamat sa lahat ng mga manonood natin at salamat na rin sa iyo, tangang Duterte supporter, ng $1,721. No? Yan, $1,721. I-convert natin sa peso sa ngayon. In 28 days, minus tax yan, syempre, kumita si Top 1 ng eto, 1,721 ng 103,366 pesos. O yan, tanga. Alam mo na kung magkano binayad sa akin ng YouTube Hindi pa dyan kasama yung kinikita ko sa Facebook. Pero hindi mayaman si Top 1. Marami akong pagkakautang. Salamat, nakapagbayad na tayo sa mga utang ko, no? Sa ilang mga personalidad. Pero marami pa rin mga manonood natin na meron akong utang. Alam ko naman, nauunawaan nyo ako, no? Ako naman ay prangka sa inyo. Kaya maraming salamat sa tulong. Forever grateful ako sa inyo mga tol, ano? Lahat ng mga nagawa nyong tulong sa akin, hindi ko yan makakalimutan. Kahit may mga nagtampo sa akin, still, natulungan nyo ako, hindi ko yun makakalimutan. Pasensya na, hindi ko lang talaga magawa na may mga bagay-bagay kasi, lalong-lalo na sa ating programa, na ako po'y naninindigan. Hindi ko kayang ma-please ng manonood para lamang maging permanente kayo dito sa akin. Tatandaan ninyo ito, kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Kung di totoong magnanakaw ako, dyan tayo hindi magkakasundo. No? Ang magnanakaw sa paniniwala ko, mga Duterte lang. Huwag niyo akong idamay sa katarantaduhan ng pagnanakaw sa pondo ng bayan. Now, you might ask, hindi naman siya convicted ng anumang krimen fiskal. So, pwede ba ito? The answer is yes. Other high crimes doesn't require na may conviction sa korte or that a law was broken. Ang batayan ay ang bigat ng kasalanan at ang epekto nito sa tiwala ng publiko at integridad ng posisyon. Hindi man ito classified immediately as a penal offense under the revised penal code or under any special penal law. Oy, makasingit lang ako ulit Mga tangang Duterte supporter, huwag niyong kakalimutang mag-dislike Kasi yung mga matatalinong manonood ni Top 1, kaya nga Top 1 ang pinapanood nila For your information, mga tangang Duterte supporter, mga tol, hindi ako, baka ma-misinterpret nyo ako dito. Inaasar ko lang
itong mga manonood natin. Ako'y hindi abogado. Pero sabi ng mga kaibigan kong abogado, ang utak ko pang abogado. May mga abogado pa nga nagtatanong sa akin eh. Kasi hindi nila master yung particular na sitwasyon. No? Marami yan. Marami. Hindi ako nagmamayabang sa inyo. May mga abogado na nagtatanong sa akin. Alam nila yan. Mga kaibigan ko na mga abogado from time to time nagtatanong sa akin yan. O ngayon, isa pa. Yayabangan ko lang itong mga tatanga-tangang Duterte supporter. Kaya nga top 1 ang pangalan ko eh. Kasi top 1 ang isipan ko. Top 1 ako sa board. Mga tanga. Ngayon, para mas dumami pa ang manonood ni top 1, baka pwede namang magtawag kayo. Hindi ko na nakikita yung mga basher ko ditong iba eh. Wala na si... Sino yon? Yung mahilig magsalita ng mamatay na ako, yung pamilya ko dinadamay, kung sino-sino pa. Tapos hindi ko na rin nakikita yung madalas kong napapanood kay Attorney Enzo, si Argo. No, tawagin niyo ulit, pabalikin niyo na rito. Hindi na kayo naka-hide sa akin. Inunlist ko na yung inyong mga account para makapag-comment naman kayo kasi kailangan nyo rin magtrabaho. Mga patay gutom kayong mga trolls eh. Sa totoo lang mga tol, wag nyo kayo pagkakamali inaasar ko lang itong mga tatanga-tangang Duterte supporter. Kung gusto nyo ng asaran, 24/7 pwede ako. The mere act of contracting someone to kill the president, kahit conditional, is an act so grave na hindi pwedeng i-dismiss as emotional outburst only. Ito yung napapakinggan po natin dito, posisyon po ito ni Fiscal EJ, particular doon sa pagbabanta ni Sara Duterte as a ground for impeachment. No? Naniniwala si Fiscal EJ na hindi fit sa kanyang opisina o sa pagiging vice presidente itong si Sara Duterte because of what she did last November or October yata, hindi, November 2023, no? Kung saan 24, kung saan nag-meltdown. Is it November 2023 ba ito? Tingnan nga natin mga tol, sandali lamang At baka magkamali ako eh. Kailan ba ginawa yan ni Sara Duterte? Pero balikan na lang natin yung mismong video. Sara threatened President PBBM. To. Tingnan natin to. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa Yan. security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. November 23, 2024. Yan hindi natin dapat makalimutan yan. Sa paniniwala ni Fiscal EJ, kaya niya nga po ito binlag, sapat po itong basihan para po ma-impeach itong si Sara Duterte. Tuloy po natin pakinggan si Fiscal EJ dito. She confessed to orchestrating a retaliatory assassination plot. To me, this undermines her fitness to hold public office. The term high crimes need not be codified as criminal acts. They are defined by their extreme immorality, threat to public order, and utter incompatibility with the dignity and responsibilities of a national office. In short, kung ang pagkilos mo ay sapat na para masira ang tiwala ng taong bayan, Teka lang, tumatagal na tayo. Basta yung vlog na yan ni Fiscal EJ mga tol, ito po ay pagpapatunay na sa kanyang legal na opinion may pagkakasalang nagawa itong si Sara Duterte that is tantamount sa pagkakatanggal niya dapat sa kanyang opisina, no? O sabihin na natin, dapat ma-impeach siya doon pa lamang sa ground po na ito. Pero hindi na tayo magtatagal dyan kasi ito talaga yung punto ng ating talakayan ngayon, yung press conference kanina. 40 minutes na pala tayo naka-live, nandito pa lamang tayo sa 5 minutes ng press conference. Kaya patuloy na po natin pakinggan si Congresswoman Jinky Luistro. Ang daldal ko na kasi. Kasi itong mga Duterte supporter na mga tatanga-tanga, panay nood pa sa atin, kaya napapansin ko tuloy sila. Pero hindi ko na kayo pag-aaksayahan ng panahon individually. No? Overall, ang tawag ko sa inyo mga tatanga-tangang Duterte supporter. Napansin nyo ba mga tol? Ako ang nagpasikat ng salitang DD shit. No? Tayo ang pinagmulan ng salitang DD shit. Meron pang isang salita, DD list. Ewan ko kung sino po nagpasikat ng DD list. Pero yung DD shit tayo. Kaso lang, parang binibigyan ko pa ng respeto yung mga Duterte supporter sa pagtawag ng DD shit sa kanila. Sila walang respeto sa atin. Kaya direct to the point na tayo.
Ang tawag na natin mula ngayon, mula sa mga nakalipas na live stream natin hanggang ngayon at sa hinaharap, mga tatanga-tangang Duterte supporter. There is clarificatory hearing to aid the justice members in the determination of the existence of probable cause. There's actually a big difference between the proceeding in the Senate and the proceeding before the Justice Committee. Remember, our parameter here is probable cause only, which simply means a justification to be able to proceed to trial. Doon sa trial, which happens in the Senate, what they determine is the guilt or the innocence of the respondent. Ultimately, the proceeding before the Justice Committee must be judged not on the basis of the label, not on the basis of the terminology, not on the basis of the nomenclature. It should be judged on the entirety of the proceeding that is happening before the Justice Committee. We maintain the position. This is not a trial. This is a clarificatory hearing akin to a preliminary investigation. For purposes of our opening statement, that would be all. Hi ma'am, good afternoon po. Well, you've already clarified about the mini trial. At the press conference for this afternoon, the camp of Vice President Sara Duterte insists that the House intends to conduct a trial. That's why isa po yun sa mga binabanggit nila kaya hindi po sila a-attend. And at the same time, they still question the constitutionality of the overall proceeding. So, having said that, do you still expect the Vice President to attend one of the hearings or sa mga susunod pa po, considering their position? Well, it's hard really to preempt what will be the mindset or the position of the Vice President on the subsequent hearings. But nevertheless, notwithstanding their non-attendance or non-participation in today's hearing, we are welcoming the participation of the Vice President and her counsel at any stage of our proceeding. O yan, maliwanag kahit hindi siya dumalo at ang kanyang legal team kanina, patuloy lamang silang iimbitahan, no? At wini-welcome ng Committee on Justice sa mga susunod na pagdinig. Alam naman natin kung kailan yan, uulitin ko lamang po, April 14, April 22 at saka April 29. As a matter of fact, ito yung matagal nang hinihintay ng taong bayan. Ang kasagutan sa mga alegasyon ng confidential fund, threat, at unexplained wealth. The people are waiting since 2024, and we are really hoping in the Justice Committee that the Vice President will participate and take advantage of this opportunity to answer all the allegations against her. Yung kay Ramil Madriaga po, for clarification lang po. So what happens po? Ano po yung magiging process ng pagdadala sa kanya dito sa House? Kung sa April 14 ay ina-expect po na mapapakinggan na po yung testimonya po. Pagka naman po talagang ipapatawag na si Ramil Madriaga, we will have to coordinate with the court and with the BJMP. No? Kasi syempre, sila po yung meron talagang jurisdiction over Mr. Madriaga. No? So, pagka meron na po hearing date, yung po pag-appear ni... O para mas malinaw, bakit kailangan ng coordination sa korte? Kasi sa mga bago pa lamang po sa issue na ito, nakakulong po ngayon itong si Ramil Madriaga para po sa kasong kidnapping. In fact, yan nga po ang ginagamit na sitwasyon to destroy his credibility. No other than Congressman Rufus Rodriguez used the term polluted source, no? Ito pong si Ramil Madriaga. At dahil nga po siya ay nakakulong at may kasong kinakaharap na kidnapping sa Manila Regional Trial Court, lahat ng movement ng person
deprived of liberty na si Ramil Madriaga ay dapat meron pong pagpapahintulot ng korte, no, kung saan dinidinig yung kanyang kinakaharap na kidnapping case. Tuloy po natin pakinggan si Congressman Ridon. April 14, no? Yung pong pagpunta niya, we will have to coordinate with the court and the BGMP relating to that. In addition to that, in line with our order to issue the subpoena ad testificandum to Ramil Madriaga, as well as subpoena duces tecum with regards to his original affidavit, we have directed the Office of the Sergeant at Arms of the House of Representatives, as well as the Office of the Legislative Security, likewise of the House of Representatives, to coordinate with the BJMP and the court to make sure that all measures in line with his protective custody will be observed when he attends the hearing this coming April 14, 2026. Singit lang ako ulit, ano? Maraming mga concern sa atin at nagsasabing wag nang pansinin ng mga tatanga-tangang Duterte supporter. Alam po ninyo mga tol, pwede ko pong gawin yan. Pero nagtanong na ako kay ChatGPT. Kaya nga ako po in-unleash yung mga basher ko eh. Nakakatulong po ang mga basher sa engagement. And from time to time, ang pansinin po sila, hindi po specific na tatanga-tangang Duterte supporter, ay magkakaroon ng engagement. Tingnan nyo, panay comment sila. Every time na nagko-comment itong mga tatanga-tangang Duterte supporter, mas nakakatulong po iyan sa sitwasyon na ginagawa po natin. Ako po ay nakabase sa datos. Ito po yan, no? Tingnan nyo po ito. Ito po yung matrix, no? Nakikita nyo po yung nasa baba, natatakpan ng mga comments eh. Meron po yung mga analytics na tinatawag. At pagka matapos po ang live streaming natin, meron po yung analytics, video analytics, parang ganito. Pakita ko lang sa inyo, technical po ako ngayon dito. Nakikita nyo kung saan ang kulang. Yan, may mga matrix po yan. Tapos kung gaano karami ang mga manunod, kung ano ang engagement, at part po ng estratehiya yan ni Top 1 para mas mag-improve yung ating engagement. At hindi yan mauunawaan ng mga tatanga-tangang Duterte supporter na ang ginagawa po nila rito na manood sa akin ay nagtutulong pa po sila sa ginagawa ko. Kaya kailangan, parang showbiz ito mga tol, pagka merong mga intrigues, pagka merong mga arguments, mas tinatangkilik ng tao. Kaya kailangan from time to time papansinin ko yung mga tangang Duterte supporter para kahit paano maging lively din yung discussion. Ang boring din naman kung para lang ako ditong nagtuturo, di ba? Kaya salamat sa concern po ninyo, pero very technical po tayo dito mga tol. Hindi yan dahil pag pinansin ko sila, nagpapadala ako sa aking emosyon, hindi po. I am using my critical thinking skills, no? And part of strategy and tactics, ika nga, ang pagpansin po sa kanila at beneficial po yan sa ating YouTube channel. Katulad din po ng ginagawa ninyo na pagko-comment every now and then. Kaya kung kayo po ay silent viewer at kung gusto nyo pong tulungan talaga si Top 1, mag-participate po kayo sa chat, mag-engage po kayo dahil malaki po ang maitutulong yan sa mga live streamer o vlogger na pinapanood po ninyo. Okay, last question na lang po. Sabi ni VP Sara sa isang statement this morning, parang pangatlong fishing expedition na raw po ito ng House of Representatives. At kanina po may binabanggit si Kong Rufus regarding dun sa sinasabi ni Kong Terry kanina na he objects because it's a fishing expedition nga daw po. Entitled naman ho sila sa opinion nila eh. Di ba? Pero the facts are very clear. Meron pong kailangan ipaliwanag ang ating pong pangalawang Pangulo doon sa discrepancy na kanya pong asalin ng 2007 at 2024. Yung pong wealth gap between yung cumulative salary ng 30 to 50 million at yung pong 88 million net worth niya in 2024. So yung magpapaliwanag po nitong lahat ng ito, yung pong lahat ng mga isasabina pong mga dokumento from the BIR, tax payments, tax records, ITR, VAT payments to mag-asawang
O sige, i-address ko na yung mga question ninyo. Total, medyo humaba na tayo. May tanong si Dang. Sabi niya, Tol, bilang dating pulis, may nakukuha po ba kayong update po sa kaso ng mga missing sa Bungeros? Actually, meron. And for my ears only lang. Hindi ko pwedeng sabihin sa publiko. Ang mga pwede lamang po natin pag-usapan, yung mga nilalabas po sa balita. No? In fact, dalawa po sa akusado sa 16 sa mga missing sa Bungeros. No, 16 plus 1 yan si Atong Ang ay classmate ko, kakumpanya ko, no? Ibig kong sabihin, nung training days po namin, India company kami. Hindi ko nababanggitin ng pangalan, no? Pero dalawa po sa pulis na akusado, classmate ko. Nakasalamuha ko for 6 months, kasabay kong natutulog, kumakain, nagte-training. Ganun po kami. Kasabay namin sa pagligo, hubot-hubad kaming lahat. Dalawa po doon, classmate ko. Kaya may personal po akong kaalaman sa mga sitwasyon diyan. Pero hindi ko po pwedeng sabihin sa harapan po ng publiko. I'm sorry. Pero sa latest na balita, nakalulungkot po kasi sinasabi ng kampo ni Atong Ang na nag-withdraw na po ng statement ito pong si Julie Patidongan at kinumpirma na po iyan ng Department of Justice. Ang tanong na lamang natin, ano ang magiging epekto nito sa kinakaharap na kaso nitong si Atong Ang. Hindi pa natin alam yan sa ngayon, pero most likely, tumitindig kasi ang akusasyon kay Atong Ang sa testimonya ni Julie Patidongan. At kung talagang siya po ay nag-withdraw na ng kanyang statement, niretract niya na yung kanyang statement laban kay Atong Ang, mukhang hihina na ang kaso laban kay Atong Ang. Pero itong mga co-accused niya, mananatili po yon dahil sila po yung primary actor. Katulad po ng dalawa kong classmate na sinasabi ko po sa ngayon. Okay? Shout out po sa lahat po ng ating mga manonood. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos na kanina nagbigay po ng kanyang pahayag sa bansa. Hindi na po natin tatalakayin, pero alam ko na patuloy pong ginagawa ng ating Pangulo ang lahat para po mapabuti ang kalagayan po ng Pilipinas at ng bawat Pilipino. Shout out po sa mga manonood natin sa Facebook at sa YouTube. 100 plus sa Facebook and 900 plus sa YouTube. Shoutout kina Mel Soriano, Kuya Froilan Solis, Fernandez Cabanban, kaya sino pa? Si Elvira Balmores, maraming salamat po sa inyong membership. Teresa Ibanga, Dang, kay Milestan, Mario Petrola, Lipang, yan, si Gloria Abarintus Datu, Lilian Llobrera, nag-recant. Bakit? Di ko po alam. Pero baka nagpataas lang ng presyo. Juanita Angeles, opinion ko lang po yun. Ney, Mami Best Friend, kaya Ireneo Pontuya, kay The Survivor 379, Maldita Primera, Josepa Oliva Lopez, Silvia Latorre, Maring Connie Padilla, maraming salamat sa iyo. Kay Rosalie Manuel Domingo PH, kay Mary Maep, Lipang, Karina Akain, kay Dea Fernandez, Vic Guzman, Maria Lourdes, Mami Best Friend Ranal Villanueva, kay Rosa Agonzaga, Jean KB, kay Judes Anami Jacosalem, Kiroro Meray, Bert Sales, Vic Guzman, Chelsea Barrios, kina Fatima Bejusano, Marites Manalili, Estrelita Onsatan. Yan, sabi niya, shout out sa mga tanga. Tol Antonio Rafael Paragas, shout out sa iyo Tol. Maraming salamat Tol Antonio. Kay Sancho Boribor, yan, shout out po. Kay Edwin Galieto Imasa, yan, si Rebecca Sonyo, Elizabeth Baculcol, Cecilia Pena, yan, sina Emeline P. Enterina, maraming salamat sa inyong lahat mga Tol. Sa lahat po ng ating mga manunood, maraming salamat. Meron pa, sina Mary Maep, yan, Mabel Santos Kawilan, si Mario Petrola, Ilen Velasco, Lolita Escobar, Cecilia Pena, yan, maraming salamat.
nagpapasalamat din ako sa mga tatangatang Duterte supporter na manonood po natin. Namimiss ko na si Argo, no? Hindi na nagpapakita dito sa ating programa. Ate Sally Martinez, shoutout po sa inyo. Enrico Kamangig, yan, parang Bega yung pangalan ng basher natin eh, na lagi akong hinahangad na mamatay. Magpakita na kayo ulit. Hindi na galit si Top 1. Yan. Emeline Pienterina, kay Baggy Shiro, Cecilia Pena, Juanita Angeles, Junski Koy, yan, si Ney, si Dennis Sanes, Cecilia Pena, Sil, Maldita Primera, Tommy Rosendal, kay Carl Drachsir Sitira, yan, shoutout po sa inyong lahat. Gina Guevara, tol, maraming salamat sa membership. O paano? Pagka sinipag ako, mag-live tayo ulit mamaya. Parang maganda sigurong mag-live tayo sa gabi, no? Kasi madalas, ang tulog ko, nalilate din. At minsan, tapos na rin kami manood dito, nakatambay na lang ako. Eh, sayang din yung oras, ano? Manonood ba kayo kung tayo po'y tawag dito? Magla-live sa alanganing oras sa gabi? Oo, sina Tiburcio at Lumen, di ko na nakikita. Buhay pa kaya sila? Yung si Tiburcio, taga Canada. Si Lumen, taga Estados Unidos. Tommy Rosendal, yan, shoutout po sa inyo. Duka, Juanita Angeles, Ilen Velasco. Merong nagpapapansin sa akin ngayon, yung Juan de la Cruz. Kaso lang, obvious na troll siya eh. Hindi katulad nila Tiburcio sa kanila Lumen na merong mukha kahit paano. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Sana panoorin nyo rin yung mga replay po natin. Maraming salamat. Bye for now mga tol.